Magandang maulan na hapon. Dito po kami sa gitna ng gubat ng Maging, part ng property ng 55th Infantry Battalion. Ikukomisyon namin itong maulan na hapon, itong RT-200 na katatapos na namin gawin. Papakita ko sa inyo kung paano mag-komisyon ng ram pump. Yung air chamber, dito pa unang gawin ay linisin muna natin to kasi may mga dumi, bato, lahat na pumapasok dito na posibleng makaapit ka sa operation ng ating ram pump. So ito yung air chamber valve. Tapos ito rin yung impulse valve. So ang gagawin ko, linisin ko, bubuksan ko ito. Tapos linisin ko lahat. Kailangan walang mga putik, simento, kung ano pang meron dyan. So kailangan malinis lahat. Siguruhin na mga buhangin, bato, lahat. Ganito talaga, mabababa ka. Ayun, bubuksan ko ito ng malaki para umapaw yung tubig. Ayan. Tapos, isasara ko. Wala na mga bato, buhangin, ganyan. So, ilalagay ko yan dyan. Tapos, patuloy ko paglinis. Ayun, dito naman. So, ang gagawin ko, buksan ko, sasara ko, ganyan. Dito lumalabas yung tubig. Palilisin na ayun yan. Tapos, lakasan ko na tubig. Ganyan lang talaga yun. Tapos, tara. Malinis na yun. So, ready na kami para maglagay ng mga bolt. Ito yung first commissioning. Ang unang gawin natin ay mag-hydro test. Pero bago yan, i-introduce ko muna yung dalawang section ng ram pump. Meron siyang drive section at meron siyang delivery section. Yung drive section merong sariling flow control valve. Ball valve po ang ginagamit namin na brush. Nakakunik po ito sa drive pipe papuntang drive tank. Yung delivery section naman,
Andito yung air chamber, meron siyang flange na drive delivery port, meron din siyang sariling delivery ball valve. Brass ball valve din po ito. Nakakabit na yung aming delivery pipe dito. So, pag nag-testing ng ram pump, dapat nakakabit na lahat. Ano? So, ang una kong gawin, bubuksan ko ng bahagya yung drive para maglinis po ako ulit. Yan. Andyan na po yan. Ipo-pull ko ito. Ilalak ko ito para i-check namin yung line namin sa drive pipe na siguradong walang tagas. Wala po siyang leak. So, binanyan ko lang siya para hindi po siya papalo. Tapos bubuksan ko ng pull ito. Ayan. Tapos sisikin namin kung wala bang nag-leaking, ano, sa mga welded joints, sa mga flange connections ng drive pipe namin. Mukhang wala naman. No. So, kasi bigyan? Maybe. Ngayon, mag-umpisa na tayo. So, pagbukas ko, papasok to, tapos aakyat ng bigla. Yan. Hindi po siya nag-automatic. Huwag kayong magpanik. Natural lang po yan. Yung ibang tubig pumasok dito sa loob, meron chipboard dyan sa loob. Tapos, it will start to compress the air inside the air chamber. Magiging automatic yan pag meron ng harmonized pressure, ang tawag natin doon equilibrium, na yung pressure dito at yung pressure dito nagha-harmonize na. Sa ngayon ay hindi pa. Mas malakas yung pressure galing dito, mas weaker yung pressure dito. Ngayon, ang gawin ko, isara ko lang. Hindi ko na kailangang bagsakan yan. O, yan. Buutan, mag-good siya. So, karan, ibalik ko lang. Pero, mind you, ito, sarado pa rin yan. Tapos, hihintayin ko magdi-dribble yan. Hintay lang ng ilang sandali. Hindi naman buong araw to. Yan lang yun. Yan ang, ayan, automatic na. So, as soon as nag-automatic na siya, huwag mong biglain ito. Kasi pag binuksan natin bigla ito, nauubos yung compressor, namamatay yung ram pump. Tingnan natin. Ayan. Diba? So, ang gawin ko, isara ko ito ulit. Na-water hammer. Tapos, isasara ko din ito ulit. Tapos, hintayin ko na lang bumaba. Then, repeat step 1. Ayan. So, ang tamang procedure, ang pagbukas dito, paunti-unti, sa umpisa, bahagya lang. Yan. Naririnig mo yung hangin na lumalabas. Tapos, bahagya ulit. Tapos, bahagya ulit. Siyempre, nag-make ka na sa rin dito.
Lahat ng itanggi, Ulang bangkit ato boss. dito sa ground, pero dito na sa rampa. Tumpo na salud. So itong delivery pipe namin, nakakunit na po, Nakarol yun ano. doon na sa may puno. Lapit na mag-full tank. Ay, full open. Full na. Tapos, pag naka-full na siya, ang sunod na part, ibalansin mo ngayon yung supply water doon sa drive tank kung hindi ba siya nauubos. Pag naubusan ka, mag-a-adjust ka sa rampan. So, Strong and reliable. so dalawang rampap na po ang nakakabit ngayon dito. Yung model RP200 na yon at saka yung last year na ikinabit namin, yung RP125. So, pareho na po silang gumagana. Pareho na po yung patutunguhan nilang dalawa. So, we hope na magpapatuloy ito. And I hope na you will learn lessons from here so that well, you can set up your own ramp pump also. Maraming salamat po. Kompleto na po. May tubig na. Galing po ito sa tangke nila. Yung tubig ng tangke nila, nandyan, galing sa ramp pump. Ito yung tubig na mula sa RP125. Kararating lang yung tubig na galing sa RP200. Yun ang elevation. Pila elevation na to? 40. Ha? 40. 40 lang? Eco-friendly pumping, simple yet supreme, a natural solution. Strong engineering, built for longevity, helping every farmer save on electricity. The future's looking bright. Dance with innovation, water rising right. Painit ka, nakapura na ulan. Ay, nagapila ng mga motor na gawa, mga tuntong. May gatong